Hello mga ka-LB, ito naman po ang ating kabanata sa ating teleseryeng Abot Kamay ang Pangarap, ang paglabas ni Morganago, ang kapatid ni Moira. At kinonfirm ni Dr. Ray na may lumaking ang Morganago at may farm sa Davao. At sinabi ni Giselle na which means at sinabi ni Dr. Kitty na baka hindi talaga siya si Ninang Moira at siya si Morganago. At nagtumingin lang si RJ at ito naman si Chantal ay walang panama sa'yo ang tanyag sa interrogation. Sabi niya ni Giselle ay baka nga nag-reunion na ang mag-inang ito matagal na at alam ito ni Zoe. At sinabi nga ni Dr. RJ na kailangan malaman natin ang katotohanan tungkol kay Morganago. At samantalang itong si Moira ay nag-iisip pa rin na sinabi niya sa kanyang nanay na baka malaman nila ang katotohanan tungkol sa akin. Meron tayong peking dokumentong pinangahawakan. At tinanong din ni Lynette ang doktor na kilala niya sa Davao at hindi ito umamin pero sinabi niya na merong na-confine doon noong 2000 na ang pangalan ay Morganago. Maaaring siya si Moira pero maraming tumutulong. Bakit talaga ang hinala nila na si Moira at si Morganago ay iisa? Ayaw talaga nilang maniwala na siya ay si Morganago. At samantalang At itong si Moira ay nagpasalamat sa kanyang ina dahil sa kanyang new look at new life. At dumating si Dr. Ziba, ang kanyang doktor, surgeon sa kanya para maging siya si Morganago. At dito nga ikinuwento ni Dr. Ziba kung paano nangyari at ito ay sa pamamagitan ni Nerissa ang siyang partner in crime ni Moira dito. Kaya pala si Nerissa ay siyang subaybay din kay Zoe habang maraming nangyayari kay Zoe. Si Nerissa pala ang talagang may kinalaman paano nangyari at paano itong si Moira ay nabuhay. At doon ay dahil kay Dr. Ziba na kanyang surgeon at pinagawa ang mukha niya. Binago ang itsura na maging Morganago dahil sa kanilang plano. At yun nga, sinabi niya nga na magpapasalamat siya kay Dr. Ziba para sa kanyang new look at yung kanyang new life. Natuwa sila at sinabi nga ni Madam Chantal na the act 1 is done. Are you ready for the act 2? At sinabi ni Morgana, I'm ready. Go, 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 Morgana, go. Samantalang itong si Doc Joy ay tinatawagan si Zoe dahil gusto niyang malaman kung nasaan si Zoe. At habang siya ay tumatawag, narinig siya ni Dr. Annalyn at kinumpronta siya na bakit niya tinatawag si Zoe. May alam ba siya kung nasaan si Zoe? At hindi niya sinabi. Ang sinabi niya ay ayan, i-check mo ang aking phone para malaman mo kung hindi ko alam talaga kung nasaan si Zoe. Tinatawagan ko lang siya para malaman ko kung nasaan siya. At chinek nga ni Annalyn, nakita niya na wala naman talaga at nahanap nga lang siya ni Doc Joy. At nanghingi din siya ng sorry kay Doc Joy dali nang kalay niya nga na alam ni Doc Joy kung nasaan si Zoe. At siya nga ay nag-aalala lang din sa kanyang kapatid. So, samantalang sa bahay ni Madam Chantal ay nabanggit niya Moira kung nasaan si Zoe. At nasabi nga nitong si Dr. Ziba na tinulungan niya si Zoe. At sinabi niya bakit nasaan at nasa panganib ang aking anak. At kinuwento ni Dr. Ziba kung paano ang nangyari. Dahil tinawagan siya ni Zoe dahil namalaman niya na hindi niya malaman kung saan siya pupunta. At yun ay may in-offer siyang hotel para doon mag-stay si Zoe. Nung una ayaw tanggapin ni Zoe pero wala siyang choice kaya kailangan niya itong matutuluyan. So tinanggap niya na ang offer ni Dr. Ziba na doon siya tumira. At sinabi niya nga na wala siyang pambayad dito pero sagot na raw ni Dr. Ziba dahil para makabawi siya sa lahat ng mga nagawa niya kay Zoe. At yun nga nalaman ni Moira at sinabi din ni Dr. Ziba na huwag kayong mag-alala dahil may bumibisitang kaibigan kay Zoe. At sinabi ni Moira na sino? At yun na nga sinabi niya at gusto niyang puntahan sana ang kanyang anak at siya ay pinigil ni Madam Chantal dahil sinabi niyang hindi mo pwedeng puntahan ang iyong anak kung hindi mo gustong masira ang ating mga plano. Samantalang sa Apex ay break time ng mga nurse at doktor at nag-upuan sila nag-meeting sila at tinatanong itong si Annalyn ay nag-iisip nga tungkol sa kay Morganago at naisipan nilang sinabi ni Nurse Ivan na bakit hindi i-search sa friends book. At yung nga si nurse nila at nakita nila
kung sino, kung ano ang profile ni Moira, at nakita nga nitong si Dr. Annalyn, at sinabi niya, ito siya, pero 6 months ago na nga ginawa. At sinabi ng isang nurse na, di ba ang galaw ng mga scammer ay 6 months? So nag-isip sila. At samantalang sa labi ng hotel ay nakaupo si Justin habang hinihintay ang in-order niyang pagkain, at dumating na ang clubhouse at shrimp pasta pesto. Tama-tamang dumarating si Giselle sa likod at narinig niya kung ano ang order ni Giselle, at sinabi niyang, shrimp? Hindi ba allergic ka sa shrimp? At sinabi niya nga, ano ba ang pakialam mo? At saka order for 2? Sabi niya, yes. Habang yun, napaalis na si Justine, ay tinawagan ni Giselle si Ubeng, si Dr. RJ, para sumunod sa kanya. At yun pala ay plano nilang sundan din si Justine para matunton nila si Zoe kung nasaan, dahil naghinala siya na si Zoe ang kanyang pupunta. Ito nga yung hotel ni Zoe na tinutuluyan niya na binigay ni Dr. Siba. Dumating na nga si Justine doon at naiinis dahil nga nakasalubong niya sa lobby si Giselle. Gusto niyang itapon ng pagkain pero hindi niya nagawa dahil sayang nga naman. At sinabihan niya si Zoe na bakit nagmumukmuk siya ng ilang araw, bakit hindi siya alam kung ano pa ang nangyayari sa Apex. At tinanong nga ni Zoe kung bakit nagagalit sa kanya at anong sinabi sa kanya ni Giselle. Sinabi niya wala. Sabi niya, bakit hindi mo gawing fuel ang magiging matapang mo? Nasa na ang Zoe dati na matapang? Wala na daw si Zoe matapang, sinabi niya kay Justin. At yun nga, sabi ni Jessie na kailangan gawin mo. Samantalang sa Apex ay pilit pa rin sinesearch at tinitingnan ni Annalyn kung makikita niya talaga si Morgana Go. At yun na nga, habang tinitingnan niya at nag-search ay dumating si Nurse Ivan. Ay sinabi sa kanya na umalis na ang tatay niya na galit papunta kay Giselle. At nalaman na nga ni Doc Annalyn na nasaan si Zoe at sinundo nga ng tatay niya at Giselle. At habang nag-uusap ang dalawa ay may kumatok at dumating nga si Giselle at si Dr. RJ. At nagulat ang dalawa. At surprise, sabi ni Giselle. At napatingin na lang si Justine. Sabi niya, nakita ko si Justine at may order siya na pagkain. At hindi siya kumakain ng shrimp. Alam kong ikaw ang mahilig sa shrimp pasta pesto, ang sinabi ni RJ. Talaga? Kilala mo ang anak mo? At yun na nga. At sinabi ni Doc RJ na akala mo hindi ko alam ang ginawa mo kay Lynette. Akala mo na hindi ko alam na nag-away kayo at ikaw ang dahilan kung bakit nawalan siya ng malay. At patuloy pa rin nagsisinungaling at tinatago ni Zoe ang tunay na nangyari. At pinakitaan siya ni Giselle ng pruweba kung paano nangyari, pero pilit pa rin yung sinasabing nataranta lang siya. Yan bang sinasabi mong nataranta? Hindi ka nataranta. Talagang intention mo na iwanan si Lynette at hindi sabihin sa amin. Nagalit si RJ. At umamin na nga si Zoe. Sinabi niya, oo na, inaamin ko na. Gusto kong mawala si Lynette dahil gusto kong maramdaman ni Annalyn kung paano masaktan sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. At sa puntong yun, galit na galit si RJ. At samantalang sa bahay ni Lynette at nila Chang Susan, nandun si Doc Annalyn, ay sinabi nga nila na bakit hindi sila isinama ni Doc RJ at ni Giselle. Pero sinabi nga ni Lynette na maigi na yun kasi kung hindi ko alam ang magagawa ko kay Zoe kung makita ko siya. Sinabi nga ni Annalyn na papayagan naman kita na kahit na ano pong gusto mong gawin sa kanya. Dahil sobra naman ang ginawa niya sa'yo. Paano kung may nangyari sa'yo? At yun nga sinabi ni Diyosa na papayag na pala si Annalyn. Sabi niya, ako ang susuntok, at nag-isip din si Chang Susan na dahil sa sinabi ni Diwa na may lola pa yan, sabi niya, oo nga, nandiyan pa si Madam Chantal, pero hindi sila naniniwala na si Morgana ay si Morgana at siya lang daw si Moira. Yun ang sabi ni Chang Susan. At ito nga, siniwalat ni Zoe ang sobrang galit niya sa lahat ng nangyari sa kanya ay isinisisi niyang lahat ito kay Annalyn. Dahil kung hindi daw kay Annalyn siya, nandyan pa ang kanyang baby, si Dax at ang lahat, at pati ang mami niya. At sising-sisi niya rin kung ano ang pagkamatay ng kanyang mami dahil kay Lynette.
At sinabi niya nga kay Doc RJ at Giselle na kung kayo ang mga nasa lugar ko, siguro gagawin niyo rin ang ginawa ko. Sabi niya ni Giselle ay hindi. Bakit ko gagawin yun? Hindi kami masamang tao at hindi kami demonyo katulad mo. Katulad ni Justin. At sinabi ni Justin, oh look ko stalking. Diba, baka nakakalimutan mo na inabando na mo rin ako nung araw. At yun nga sinabi na ni RJ sa kanya na at sobrang galit nga ni Zoe at nasabi niya na ang lahat ng yun dahil gusto niyang gumanti sa pagkamatay ng mami niya, sa pagkawala ni Dax at ang kanyang baby. At hindi siya na lang ang laging masama. At sa paghihiganti niya ay kasama si Giselle, si Lynette, si Annalyn at ang kanyang tatay na mismo. At ngayon, sinabi ni RJ na kondisyon mo ngayon, hindi ka na pwede maging isang doktor. At higamutin mo muna ang sarili mo at magbago ka para ka maging isang ganap na doktor. Pumunta ka sa Apex at kunin mo ng lahat ng gamit mo. From now on, you are suspended indefinite time sa iyong license. Suspended ka sa iyong pagiging doktor. Laking kinagulat ni Miss. Hanggang dito na lang mga guys at ating kabanata at sundan ang susunod na kabanata. Salamat sa pananood at ito mga ka-LB, sundan natin ang susunod. Bye!